Natapos na nga ang FIBA World Cup 2023 at ang naging kampiyon ay ang team ng Germany. Ang naging final score ng laro ay 83-77. Dennis Schroeder ang naging MVP ng FIBA World Cup 2023 at hindi talaga may pagkakaila ang galing ng player na ito sa paglalaro ng basketball. Nakuha naman ng Serbia ang silver medal at bronze naman para sa team ng Canada. Maglalaro ngayon si Dennis Schroeder sa paparating na NBA season at para sa team ng Toronto Raptors. Dahil nga sa pagkabigo ng USA dito sa FIBA World Cup ay marami sa mga veteranong NBA stars ang gusto ngayong maglaro sa Olympics at una na dito si LeBron James na kung saan marami ang lumalabas na mga update tungkol nga sa kagustuhan niyang maglaro sa Olympics. Redemption ngayon ang tema ng USA at asahan natin na mga bigating NBA stars ang magiging player ng Team USA sa paparating na Olympics. Sa mga lumabas naman na report ay mas marami pa sana ang nanood sa venue ng laro ng FIBA World Cup kung naging budget friendly ang ticket ng mga laro at ayon na rin ito sa FIBA Secretary General. Kinikilala nga ng FIBA ang pagiging passionate ng mga Filipino sa larong basketball at pwedeng mas mataas na bilang sana ng audience ang nanood sa venue kung mas naging budget friendly ang mga ticket sa laro. Inamin naman ng FIBA Secretary General na may parte sila sa pagproseso ng mga presyo ng tickets pero hindi sila ang namamahala sa paglalagay ng presyo nito at sila lang ang nag-a-approve kung okay ba ito o hindi. Tagumpay pa rin naman ang FIBA World Cup 2023 dahil na rin sa marami pa rin ang nanood at ang pinupunto lang ng Secretary General ng FIBA ay mas marami pa sana at palaging puno ang venue kung pangmasa ang presyo ng mga ticket dahil alam rin niya kung gaano kamahal ng mga Pinoy ang larong basketball. Tapos na nga ang FIBA World Cup 2023 at matutuon naman ang atensyon ng PBA at SBP sa paparating na Asian Games. Ginto ngayon ang gustong maiuwi ng Gilas at nasabi na ni Coach Tim Cone na dito lamang siya sa Asian Games magiging head coach ng Gilas at asahan natin na ibibigay niya ang kanyang best dito sa Asian Games. Nakikita natin na magandang-ganda ang record ni Coach Tim Cone bilang ang head coach ng Gilas at noong 2019 ay nakuha niya ang gold medal sa Southeast Asian Games. Gold rin ang nakuha niya sa William Jones Cup noong 1998 at sa Asian Games 1998 rin ay bronze naman. Kitang-kita na obsessed rin itong si Coach Tim Cone sa panalo at ito ang gustong-gusto natin sa isang coach at dito nga rin sa PBA ay siya rin ang coach na merong pinakamaraming panalo at siya ang record holder ng kategoryang ito. Sinusubukan ni Coach Tim Cone na bumuo ng team na merong mga two-way players yung may laro sa depensa at opensa. Nagiging maingat rin siya sa pagkuha ng kanyang mga players dahil na rin sa kailangan na solido ang chemistry ng mga players na kanyang kukunin at yung gagalaw talaga sila bilang isang team. Kaya naman kung mapapansin natin ay mga core players ng Ginebra at SMB ang karamihan sa kanyang mga players. Sa palagay natin ay mas magiging maganda ang laro o galaw ni na CJ Perez, Scottie Thompson, Japet Aguilar, Junmar Fajardo at Justin Brownlee sa loob ng basketball court under dito kay Coach Tim Cone. Meron pa tayong Ange Kouame na tutulong sa loob ng paint kaya naman magiging solid rin o matigas ang mga player natin sa loob ng paint. Mas malambot ang China kumpara sa South Sudan at Dominican Republic at nakikita natin nakakayanin ni na Fajardo at Ange Kouame ang Asian Games at mangingibabaw ang laro nila sa loob ng paint dito sa Asian Games. Parte naman ng coaching staff itong si L.A. Tenorio at sa experience rin ni L.A. bilang isang Gilas player ay may maitutulong rin ito sa Gilas team. Hiroshima Dragonflies naman tayo at dito kay Kai Sotto na kung saan malapit-lapit na naman ang kanilang preseason game at ito ay sa September 16 laban sa Shimane Susano Magic at sa September 17 naman ay laban sa team ng Chiba Jets. Ibang klase rin ang gustong makalaban ng Hiroshima Dragonflies, yung mga malalakas na teams kaagad ang gusto nilang subukan ngayon sa preseason game. Tinambakan ng Chiba Jets ang anyang KGC sa kanilang preseason game ng 14 points at number 2 lamang ang Chiba Jets dito sa Japan B-League last season habang ang anyang KGC ay ang champion sa Korean Basketball League noong 2022-2023 season. Naglilibot nga ngayon ang Hiroshima Dragonflies kasama itong si Kai Sotto sa iba't ibang lugar sa Hiroshima kasabay na rin ng kanilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng 2023-2024 Japan B-League season. Magiging maganda na naman ang playing time ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies at susubukan naman nilang umabot ngayon sa finals ng Japan B-League. AJ Edo rin ang isa sa inaabangan natin sa Japan B-League at gusto nating makita ang batang ito sa Pro League. Naipakita na niya yung potential niya sa FIBA World Cup at may katigasan nga rin ang laro niya sa loob ng paint at talagang pumapalag siya sa opensa ni Karl Anthony Towns. Yun nga lang ay iba rin talaga ang level ni Karl Anthony Towns dala na rin na may experience ito sa NBA at naging number 1 pick pa siya noon sa NBA draft. Si AJ Edo sana ang isa sa mga player na naglalaro ngayon sa Japan B-League at sa preseason game ng Toyama Grouses dahil posible na mas lumabas pa ang laro niya dito sa Japan B-League. Silang dalawa ni Kai Sotto ngayon
ngayon ang magiging takbuhan ng Gilas kapag merong FIBA Asia competition ngayon at sana nga ay mas lumakas pa silang dalawa sa paglalaro ng basketball. Mas lumakas pa ngayon ang Shimane Susano Magic na unang makakalaban ni Kay Sotto sa Japan B-League preseason game dahil meron silang isang bagong import na isang Serbian League champion at ito ay si Hassan Martin. Hindi na nga lang sina Nick Kay na player ng Australia Boomers noon at itong si Perrin Buford na mula rin sa NBL Australia ang nagpapalakas sa team ng Shimane Susano Magic at naidagdag pa itong si Hassan Martin. Makikita natin ang Hiroshima Dragonflies at si Kay Sotto laban sa team nga ng Shimane Susano Magic sa September 16, Sabado.